Chapter 24. Mateo, Kabanata 24. Amen. Samahan po tayo ng Panginoon ngayong umaga sa pangangaral ng kanyang salita. Hallelujah. Thank you, Lord. Merong isang lalaki na nagngangalang Richard Exley o Exley ang nagsulat ng isang aklat, at doon sa kanyang aklat ay nagkwento siya ng istorya tungkol sa kanyang buhay maraming taon na ang nakalipas. Si Richard po ay isang Christian at lumaki sa isang conservative church. Konserbatibo, di ba? Ano pa ibig sabihin yun? Yung talagang hindi yung ano bang tawag ng conservative, yung maingat, di ba? Sa kanyang pananalita, sa kanyang mga isinusuot, amen. Natulad po ng church po natin ngayon, amen. Meron po kasi mga churches ngayon, amen, hindi naman po ito yung parang paninira, pero sa napapansin ko po kasi, yung kung ano na lang ang masuot ay ayos na. Amen, diba? Yung mga babae, hapit na hapit yung palda, yung damit. Tapos kapag umupo, di ba, aangat yung palda, kaya yung mga lalaking kapatiran sa church, di ba, manlalaki bigla yung mga mata. Nagkasala pa tuloy. Amen. Kaya tuloy pati sa church, amen, yun nga, natutuksong magkasala ang mga kapatiran. Ngayon, ayon po sa kwento ni Richard, isang Sabado ng hapon, sa lugar ng Texas City sa Amerika, ay kailangan niyang gumawa ng isang seryoso, sinserong pagpapasya. Siya po ay membro ng grade 8 basketball team sa paaralan nila. At nung mga oras na yon, sila ay maglalaro sa out-of-town tournament. At pagtapos nilang maipanalo ang unang dalawang laro, ay napagpasyahan ng kanilang coach na mag-relax muna bago sila sumapak sa susunod nilang laban. Nakadalawang laro na sila, panalo, at para makapag-relax, sabi ng coach nila, mag-relax muna tayo. Kaya noong Sabado na yun, ng hapon, sila ay sakay ng bus, ay nagaya ang coach nila na manood ng sine. Na yun ang nakikitang magandang paraan para ma-relax at makapagpahinga sila. Pagkarinig ng buong koponan, ay nagsigawan sila ng malakas na tuwang-tuwa. Ibig sabihin ay gusto nila ang naisip na yun ng coach nila. Pero, merong isang hindi natuwa. Yun ay si Richard. Dahil sa kanyang church na dinadaluhan, ay meron silang conviction or belief na hindi mabuti ang manood ng sine. Kaya nung oras na yun, habang nasa biyahe, ay may nagtatalo sa kanyang kalooban, sasama ba ako o hindi ako sasama? Pero paano ko sasabihin sa kanila? Amen? Sabi doon, for him, it was a moment of truth. Sabi doon, mananatili ba siyang tapat sa kanyang spiritual na paniniwala o susuko siya, bibigay siya sa panggigipit ng mga kasamahan? At habang papalapit na sila doon sa lugar na kanilang pagpapanooran, ay nagpa siya si Richard, hindi ako sasama. Amen. Pagdating doon sa lugar, huminto ang bus, excited ang buong koponan, at nagmamadaling bumaba ang lahat maliban kay Richard. Gusto sanang kausapin ni Richard ang kanyang coach nang sila lang dalawa privately, subalit hindi niya nagawa dahil biglang nagsalita ang coach nila na pinapabalik silang lahat sa kanya-kanyang upuan. Sabi ng coach, masyado kayong excited. Bumalik muna kayo sa upuan ninyo. Magbibigay lang ako ng ilang panuntunan o instructions bago tayo bumaba. So nagbigay ng panuntunan yung kanilang coach at pagtapos niyang magbigay ng mga instructions, ay nagsabi ito, meron ba kayong gustong itanong? Si Richard, nagtaas ng kamay at nakuha naman niya ang atensyon ng kanyang coach. Sabi ng kanyang coach, ano yun, Richard? Bigla ngayon nagtinginan lahat ng kanyang mga kasama sa bus sa kanya. Amen? Yung kanyang mga kakampi. Kinakabahan, napalunok ng matindi si Richard, na parang hindi makapagsalita. Pero siya ay nagsabi, Coach, hindi po pwede sa simbahan namin ang manood ng sine. Pero mahina niya yung sinabi. Hindi narinig ngayon ng kanyang coach. Sabi ng kanyang coach, hindi ko narinig, pakilakasan. Biglang yung kanyang parang namamalat na lalamunan ay biglang luminaw at napalakas niyang sinabi, Coach,
Hindi pwede sa amin ang manood ng sine, kaya hindi po ako sasama. Nagulat ang lahat ng mga nakarinig sa loob ng bus at nagsimulang magtawanan at tanungin at asarin siya. Totoo ba yan? Seryoso ka, Richard? Anong klase yung simbahan na dinadaluhan mo? May ganun ba? Bawal ang manood ng sine? Are you joking? Are you kidding me? So, nakarinig siya ng mga hindi magaganda na mula ang buong mukha ni Richard, pero hindi niya binawi ang sinabi niya, kundi nanindigan si Richard. Biglang nag-utos ang coach nila, team, buwaba na kayo. Mauna na kayo dun sa loob ng theater o ng mall. At noong nakababa na ang lahat, ang coach nila ay lumapit kay Richard sa harap ng inuupuan niya at tumitig saglit kay Richard. Nakatitig lang siya, nakatingin na matagal kay Richard. At maya-maya, mahinahon na nagsalita ang coach, Richard, kung papayagan ba kitang manatili dito sa bus, may papangako mo ba na hindi ka aalis dito? Sumagot ng walang alinlangan si Richard, yes sir. Sumagot ulit yung coach, matatagalan kami ng pagbalik. Maghihintay ka dito ng mahigit sa 2 oras. Sabi ng coach nila, na para bang inaakit niya si Richard na sumama. Ikaw lang mag-isa dito. Hihintay ka ng matagal. Ang gagawin mo dito. Pero sumagot ulit si Richard, ayos lang po, walang problema. Makakaasa po kayo coach na dito lang ako sa bus. At dahil nakitang desidido na talaga si Richard, tumayo ang coach niya at lumakad palabas ng bus. Naiwan si Richard doon sa labas ng bus. Kung bakit ko po yun ikinuwento, ay dahil ganun po ang eksaktong larawan ng maging isang tunay na mananampalataya. Andiyan pa po ba kayo? Ang tunay na mananampalataya ay merong paninindigan sa pananampalataya at katotohanan na kanyang tinanggap sa Panginoong Hesus. Totoo po na kapag sumampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, maliligtas po tayo. Sabi po sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. Amen? Mangyayari yun, amen, kapag namatay tayo, sa langit ang punta natin. Amen po ba? Yun ay kapag namatay, agad tayo. Paano kung hindi pa? Ulitin ko po, paano kung hindi pa? Dadaan ng mga araw, dadaan ng mga buwan, dadaan ng mga taon, ang malaking katanungan ay kaya ba nating ingatan at panghawakan ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoong Hesus? Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi pang isang beses lang, hindi pang isang araw lang, ang kaligtasan po ay pang araw-araw. Habang tayo po ay nabubuhay, dapat ligtas tayo. Amen. Hindi po tayo naniniwala sa doktrina na ang tawag ay OSAS. Ibig sabihin ng OSAS, once saved, always saved. Kapag ligtas ka na ng isang beses, ligtas ka na kahit ano pang mangyari at kahit anong gawin mo, ligtas ka. Ganun yung kanilang doktrina, kanilang paniniwala. Pero ang ating fellowship, amen, hindi po naniniwala sa ganung doktrina. Amen po ba? Amen. Hindi po yung totoo. Ang kaligtasan po ay dapat na iniingatan. Amen. Dahil pwede po itong mawala sa atin. Amen. Ulitin ko po, pwede po itong mawala sa atin. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo po ang sabi sa ating main text. Ito po yung ating main text, Matthew 24 verse 13. Subalit, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi sa ibang salin ng Tagalog, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Sabi sa English, but the one who stands firm to the end will be saved. Amen? Sabi pa sa ibang English, contemporary English version, but if you keep on being faithful right to the end, you will be saved. Amen? Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat
sa pangangaral ng iyong salita na ito. Tulungan mo kami, tulungan mo ako, Panginoong Diyos. Pahiran ng aking labing banal na Espiritu ang kumilos sa ngayong umaga. Mangusap ka, O Diyos, sa iyong mga anak na narito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Magpakahayag ka. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na ang bawat salita mo na aming napakikinggan, Panginoon, ay totoong manatili sa aming puso at ito'y aming maisapamuhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po ang katotohanan, mga kapatid, sa ating Panginoon, kasama sa buhay nating mga mananampalataya ang pagtitiis at pananatiling tapat. Kung tunay ngang tinanggap natin ang ating Panginoon. Amen? Napansin niyo po ba sa binasa natin? Ang kaligtasan ay ikinabit sa pagtitiis at pananatiling tapat. Napansin niyo po ba? Ang manatiling tapat, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Amen? Kung ipaparaphrase po natin iyon, mga kapatid sa ating Panginoon, ang kaligtasan, listen, kung ipaparaphrase natin, ang kaligtasan ay para sa mga nagtiis at nanatiling tapat hanggang sa wakas. Pag pinaraphrase natin ito, amen? Ngayong umaga, sinong gustong maligtas? Amen! Habang hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, kailangan nating magtiis. Manatiling tapat. Amen? Kailangan mong manindigan. Kailangan mong maging tapat hanggang dulo. Kaya mangangaral po ko ngayong umaga, staying faithful to the end. Amen? Pananatiling tapat o manatiling tapat hanggang sa dulo, hanggang sa wakas. Amen? Bakit po sinabing magtiis kanina sa Matthew chapter 24 verse 13? Dahil una, pag-usapan po natin bakit tayo ay inutusan ng Bible na magtiis, because struggle is real. Number one, struggle is real. Ang ibig po sabihin ng struggle ay merong pagbabaka, merong labanan, struggle. Diba? Ito nga ay naging parang ano yun, quote ng mga kabataan manakaraan kapag sila ay dumadaan sa mga may hirap, diba, na sitwasyon sa kanilang buhay, magkukot sila bigla mismo, struggle is real. Tama ba? Amen. Sikat ito sa mga sa mga tawagan nila, yung mga millennials. Amen. At ganun po ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, ay isang labanan. At kapag merong labanan, may paghihirap. Hindi madali. Kaya po hindi po madali ang maging mananampalataya. Hindi ko po nais, amen, na malungkot po kayo ngayon, pero yun po ang totoo, hindi po aalisin ng iyong pananampalataya sa Panginoon ang mga problema, pagsubok at struggle. Sino po sa inyo ang hindi na nagka-problema mula nang tanggapin mo ang Panginoong Hesus? Yung mga nag-amen, yun ako. Paano po yan? Amen? Ang totoo, wala. Diba? Amen? Ang totoo pa nga minsan, kung kailan ka na nampalataya sa Panginoon, parang nag-times 2 pa yung mga problema na dumating sa'yo. Welcome sa pagiging Christian. Amen? Hallelujah! Totoo po yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Marami pong iba't ibang uri ng struggle ang pwede nating maranasan bilang mananampalataya. Subalit, ang isa sa mga struggle na yun, amen, na gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga, ang tawag ay persecution. Ang Tagalog po ng persecution ay pag-uusig, pagmamalupit, pagpapahirap. Amen? Ang persecution po sa mga mananampalataya ay biblical. Ang mga mananampalataya makakaranas ng pag-uusig. Tayo po na mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Tignan niyo po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Hesus ay daranas ng pag-uusig. Nandiyan pa po ba kayo? Inaasahan ko na po magiging tahimik talaga ngayong linggo ng umaga. Pero dito po ako dinadala ng ating Panginoon. Malinaw po ang sabi, ang maging tagasunod ng Panginoon ay magkakaroon ng struggle, persecution. Una, uusigin ka ng ibang tao ng sanlibutan. Amen?
Naikwento ko na po sa inyo nung humayo kami kasama ang mga kapatiran dito sa church. May isang lalaking kabataan kami na nahayuan, kakausapin sana ni Sister Marian. Amen. Nung nilapitan ni Sister Marian yung kanyang kaibigang kabataan, ang sabi ng isang kabataang lalaki, huwag kayong makinig dyan, mga baliw yan. Ang tawag doon, pag-uusig. Struggle is real. Amen? Pero wala siyang nagawa, huminto at nakinig pa rin yung kasama niyang kabataang lalaki. Nakinig doon na nagsishare sila Sister Marian. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag po tayong magtaka kung bakit nangyayari po yon, dahil mismong ang Panginoong Hesus na tinanggap natin ay nakaranas din ng pag-uusig nung siya'y nandito sa lupa. Kaya ang sabi, yung mga tagasunod ng Panginoon, daranas ng pag-uusig kasi siya mismo, nung siya ay nandito sa ibabaw ng lupa, nakaranas din siya ng mga pag-uusig. Amen? May tagpo sa Bible, pinalaya ng Panginoon ng isang tao na pinapahirapan ng masamang espiritu sa loob ng maraming taon. Kilala yung tao na yon sa lugar nila na ganun ang kalagayan niya. Amen? At noong mapalitaan nila ang nangyari sa lalaki na siya ay nasa katinuan na dahil nga pinalaya siya ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba, sa halip na matuwa yung mga tao, pinaalis pa nila ang Panginoong Hesus sa kanilang lugar. Mark chapter 5 verses 15 to 17, pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaliba ng kawan ng masasamang espiritu. Nakaupo siya at nakadamit at matino na ang pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao, ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano ang nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakaiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Biruin niyo mga kapatid, gumawa ang Panginoon ng himala, pero hindi yun na-appreciate ng mga tao sa sanlibutan. Ganon din mga kapatid sa ating Panginoon, gagawa ka ng mabuti, amen? May mga taong hindi matutuwa. Iko-confess mo, amen, na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, may mga tao na hindi matutuwa. Sa halip na sila ay matuwa, papaalisin ka pa nila. Ingay nyo, huwag mo pagay dito! Amen? Umalis ka dito, Jesus, hindi ka namin kailangan. Ang tawag doon, inusig. Katunayan, alam po natin ang kwento mga kapatid sa ating Panginoon, ipinapako pa siya sa krus. Yung mga taong pinakain ng Panginoon, alam niyo yung kwento? Yung pinakain ng Panginoon, yung 5,000 mga lalaki pa lang. Pinakain ng Panginoon, maraming mga taong pinagmalasakitan niya, pinagaling niya, subalit doon sa araw na nililitis ang ating Panginoong Hesus, ang isinigaw nila sa harap ni Pilato, ipako sa krus. Pinagaling ng Panginoon, pinakain ng Panginoon, pinagmalasakitan ng Panginoon, pero na nandun na sila sa harap ni Pilato, amen, anong gagawin kay Jesus? Ipako sa krus! Anong tawag doon? Persecution. Amen? Ganon din mga kapatid sa ating Panginoon, tayong mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoong Hesus, makakaranas din po tayo ng pag-uusig dito sa sanlibutan. Mararanasan po natin. Amen? Hindi po tayo yung anong tawag doon? Exempted. Amen? John 15:18 to 19, kung kayo'y kinapopootan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna, si Jesus, ang kinapootan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit, dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, praise God, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Tinanggihan ng mga tao sa sanlibutan ng ating Panginoong Hesus, pero ikaw ay Kanyang pinili. Tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. Nakikita ngayon ng mga tao si Jesus sa buhay mo. Ayaw ng mga tao. Sabi sa binasa natin, mapopuot sila sa iyo. Mapopuot sila sa inyo. Nagagalit sila, amen, dahil sila'y patuloy na namumuhay o dahil kasamaan at kasalanan ang nananaig pa rin sa kanila. Samantalang tayo ng mga sumusunod sa Panginoon, isinasapamuhay ang katuwiran ng ating Panginoon. Amen? Pare, inom ka muna. Mare, tara, tong-its tayo. Pasensya na. Tinigil ko na yan. Ha? Tinigil?
Ano meron? May langgam ka ba? O baka kinulam ka? Amen? Hindi po kasi nila yun naiintindihan. May nakikita sila sa'yo na wala sa kanila, kaya uusigin kanila. Amen? Pangalawa, amen, dito po tayo mas magdidil. Hindi lang ng sanlibutan, amen, kundi pati ang iyong sariling pamilya, uusigin ka. Ulitin ko, hindi lang ng sanlibutan, kundi pati ng iyong sariling pamilya, uusigin ka. Yung usigin ka ng ibang tao, hindi gaanong masakit sa atin. Subalit ang usigin ka ng iyong sariling pamilya, ang mas may kirot at totoong masakit sa atin. Sino sa inyo na ang pamilya mo hindi mananampalataya, tapos nung ikaw ay na-born again, nagdiwang sila? Ang anak ko, ang apo ko, born again na. Maghanda tayo ng lechon. O ang nangyari, nagsalubong yung kilay nila sa'yo. Ito po ang katotohanan, mga kapatid sa ating Panginoon, pati ang pamilya mo pwedeng magalit sa'yo dahil tumanggap at sumusunod ka na ngayon sa Panginoong Hesus. Nasasabi ko po ito dahil ako po mismo ay naranasan ko. Nung ako ay kabataan pa lang, nasa church ako palagi sa Mandaluyong kasi maraming ang gawain sa church natin, di ba? Kagabi may 180 jump, ngayon gigising ka na naman ng maaga, may Sunday morning service, amen. Pero mga kapatid sa ating Panginoon, na-enjoy ko yun. Lagi ako nasa church, na-enjoy ko yun. Amen. May linggo ng umaga, may linggo ng gabi, may midweek service pa, may practice pa ng music, may hayo pa, may 180 jump pa. Yun po yung fellowship na pinapasok po ninyo, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Si Papa, hindi mananampalataya, nagagalit. Nagsimba na kayo ng umaga, nagsimba pa kayo ng gabi. Anong klaseng simbahan yan? Naranasan ko. Ako siguro nun ay mga 14, 15 years old. Simba ng umaga, may simba pa ng gabi. Ano ba yan? Amen? Naalala ko rin mga kapatid sa ating Panginoon, nung nasa Mandaluyong pa kami, may kabataan doon, na nung nalaman ng magulang niya na nagpabautismo siya, water baptism sa ating church, pinalaya siya sa bahay nila. That's true. That's true. Uusigin. Amen? Ang nakakalungkot ngayon sa mga magulang na mga unbelievers, nung ang kanilang mga anak, laging sa computer shop, sa sugalan, sa inuman, hindi pinapakilamanan. Pero nung napunta sa church, doon sinita ng magulang. Nung naglalasing ang anak nila, hindi kino-question. Nung nagmumura ang anak nila, hindi kino-question. Nung nasasangkot sa rambol ang anak nila, hindi kino-question. Pero nung sumisimba na sa born again, biglang i-question. Amen? Sino po nakaranas ng ganon? Tagalit sa'yo bigla. Ikaw ha? Huwag kang mag-born again. Mag-addict ka na, huwag ka na mag-born again. Totoo yun. Tumambay ka na lang dyan sa labas kaysa pumunta ka doon sa church na yon. Na para bang ayos lang sa kanila na ganun. Papariwala ang buhay mo kaysa mag-born again ka. Nangyayari po ba yun? Nangyayari. Amen? Kaya ang totoo mga kapatid sa ating Panginoon, listen, pagkakaroon ng pagkakahati-hati sa pamilya dahil sa Panginoon. Ulitin ko, magkakaroon ng pagkakahati-hati sa pamilya dahil sa Panginoon. Ito ang binigay na babala ng Panginoon. Matthew 10, 35-36, si Jesus ang nagsasalita dito. Sapagkat pumarito ako, si Jesus, upang paglabanin ng lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang binang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. May warning ang ating Panginoon. Sa oras na tumanggap ka sa akin, pwedeng maging kaaway, amen, o hindi mo makasundo ang iyong pamilya. Pero lilinawin ko po mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ito yung aawayin mo yung anak mo, magulang mo. Amen? Sabi kasi, mag-away daw kami. Baka mamaya pag-uwi mo, sabi ni pastor, di ba? Hoy, ikaw, na babae,
nanay mo, lalabanan ko kayo! Kayong mga hindi mananampalataya! Hindi po ganon. Amen? O kaya pagdating mo sa bahay, yung kapatid mo hindi mananampalataya, sinuntok mo bigla. Bang! Sabi ni pastor dun eh. Dapat naman, mga kaaway ko na kayo eh. Ganon, di ba? Nagulat naman yung kapag ginawa mo yon, lalo mo silang hindi madadala dito sa church. Amen? Hallelujah, mga kapatid sa Panginoon. Opo, may mga pamilya na noong tumanggap sa Panginoong Hesus na ayos, nabuo ang pamilya, naging maayos ang relasyon ng mag-asawa. Subalit, may mga pamilya din na noong yung isang miyembro ng pamilya tumanggap sa Panginoon, nag-church na kagaya ng ganito, ayaw ng mga magulang, ayaw ng asawa, amen, ayaw ng mga anak, amen. Ang ibig sabihin po nito ay magagalit sa iyo ang pamilya mo dahil iba na ang ginagawa mo sa ginagawa nila. Diba? Yung gusto nilang ipagawa sa iyo, hindi mo na gustong gawin. Hindi ka nga ito sigarilyo, hindi mo na rin. Eh, syempre, ikaw na born again. Ay, naku pa, pasensya na po. Hindi ko na po gagawin yan. Ha? Dati ikaw inutusan ko magsindi na sigarilyo, di ba? Nagagalit ka agad. Kasi, may gusto silang ipagawa sa'yo, pero ayaw mo na ngayong gawin. Pasensya na. Diba? Hindi ko na po gagawin yan. Kasi nga, di ba? Lalo na tayo mga mananampalataya, nakapakinig na tayo ngayon ng salita ng ating Panginoon. At yun po, totoo mga kapatid, hindi po nila yun maiintindihan. At lalo na, hindi rin po nila yun magugustuhan. Kaya, pupuntirihin ka nila na ikaw ang mali. Diba? Sa paningin nila, ikaw ang mali. Inutusan kita eh. Bumili ka doon. Amen? At yun na nga, mga kapatid sa ating Panginoon, makakarinig ka ng masasakit na salita galing pa mismo sa iyong pamilya. Amen? Sino po sa inyo tumanggap ka sa ating Panginoon, nakatanggap ka ng masakit na salita? Amen? May kakilala din po ako noon, isang ama ng tahanan sa Mandaluyong. Ama ng tahanan, may kaya ang pamilya nila, siya ay bunso sa magkakapatid. Malaki ang makukuha niyang mana sa mga magulang niya. Kaya lang, noong nalaman na na-born again siya, sinabihan siya ng kanyang mga magulang, kapag nagpatuloy ka dyan, wala kang makukuhang mana sa amin. Pero salamat, nagpatuloy yung tatay na yun. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, struggle is real. Yun po ang katotohanan sa buhay mananampalataya. May mga tao hindi matutuwa kahit pamilya mo. Na kapag ibinigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, magagalit sila sa iyo. Amen? Ngayon ang tanong ko, sino pa sa inyo ang gustong sumunod sa Panginoon? Amen. Totoo po yan? Amen. May babayaran po tayong halaga. May babayaran tayong halaga. Amen? May isasakripisyo ka para sa Panginoon. Amen. Totoo po yun. May isasakripisyo ka. Nung tatay kanina, handa niyang isakripisyo yung kanyang mana. Hindi. Mananatili ako sa church na ito. May isasakripisyo nga, may babayaran tayong halaga kapag sumunod ka sa Panginoon. Sino po nga naniniwala, hindi po tayo naglalaro dito sa church? Amen. Yung ating pagdalo dito, ito po ay isang seryosong usapin, seryosong gawain. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pangalawa, pag-usapan po natin, staying faithful to the end. Amen. Pananatiling tapat. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, mga kapatid sa ating Panginoon, kung hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, dadaan pa ang mga araw, dadaan pa ang mga buwan, dadaan pa ang mga taon. At sa mga mararanasan nating paghihirap at pag-uusigap, kaya pa rin ba nating manatiling tapat sa Panginoon? Amen. Manatili ang pananampalataya natin sa Panginoon, pagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, manatiling maingatan ang kaligtasan natin mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang pagiging matagumpay na mananampalataya, listen, ang pagiging matagumpay na mananampalataya ay hindi nasusukat kung paano ka nagsimula. Ito ay nasusukat o masusukat kung paano ka magtatapos. Marami ang nagsimula ng mabuti. Amen? Subalit hindi naging mabuti ang kanilang wakas. Amen. Marami na po ako nakitang ganon. Amen. Sa una, excited lagi pumunta sa church. Praise God. Church na naman.
Pero habang tumatagal, dumadaan ang mga araw, dumadaan ang mga buwan, dumadaan ang mga taon, at kasabay ng pagdaan ng mga araw, mga buwan, mga taon, merong persecution na kanilang dinadanas, napagod, nasaktan, nabigo, tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Marami na po akong nakita. Katunayan, kahit dito sa Father's House Pateros, kung lahat ng mga umaten noon, nandito pa rin, kailangan na natin lumipat ng bagong lugar. Amen? May mga hindi na po kasi naabutan yung mga bago natin. May mga kasama po kami na dito ngayon, pero yun nga, hindi na natin kasama ngayon. Bakit? Kasi struggle is real. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nakakalungkot mga kapatid sa ating Panginoon, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pag-uusiga, kaya mo pa rin bang manindigan para sa Panginoon? Yung lalaki sa kwento kanina, si Richard, yung kanyang mga natutunan sa church nila, dumating ang oras na kailangan niyang magpasya. At salamat naman sa Panginoon, ang pinili niya ay manindigan at manatiling tapat sa kumbiksyon at pananampalataya na tinanggap niya sa kanilang church. Amen? Hallelujah! Kung ang tanong ngayong umaga mga kapatid sa ating Panginoon, kung tayo yung lalaki na yun sa kwento kanina, gagawin din kaya natin yung ginawa niya? Siya lang ang hindi sumama. Handa siyang magtiis ng ilang oras, maghintay, mag-isa sa bus, dahil para sa kanya, yun ang makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. O sasabihin natin, okay lang, wala namang nakakakita dito. Wala naman dito ibang mga mananampalataya. Wala naman si pastor dito. Saan ba kayo pupunta? Sige, sama ko. Kaya maingay ha? Kasi Christian ako eh. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi ko kayo nakikita, pero kita naman kayo ng Panginoon. Lagi tatandaan ko. Amen? Hallelujah. Pero ito, si Richard, amen, hallelujah. Sabi ni Richard, okay lang, sige, parang napahiya siya, pinagtawanan siya, inasar siya, inusig siya, pero sabi niya, hindi, maninindigan ako, may iwan ako sa bus dahil yung gagawin nyo laban sa conviction ko, hindi ko gagawin. Amen? Hallelujah! Maging sa pamilya, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, susundin ko na lang sila papa at si mama. Minsan may ganun eh. Kaysa mapagalitan ako para wala ng diskusyon. Diba may ganun po minsan? Kahit yung gagawin nila ay labag na sa kanilang kalooban. Naalala ko noon si Brother CJ, magkakaroon ng padasal sa kanilang bahay. Padasal, siya ay dumadalo na nun dito. At siya ang pinagbabantay ng imahe. Nag-chat sa akin, Pastor, diba may padasal dito at ako pang gustong pagbantayin doon sa imahe. Ang reply ko sa kanya, bakit ka pinagbabantay? Tatakas ba yan? Pero dahil nakapakinig na si CJ ng salita ng Panginoon, labag sa kanya yung gagawin niya, ayaw niyang sumunod, ayaw niyang sundin. Buti na lang, amen, yung oras na yon meron kaming lakad. Pupunta kami sa discipleship sa Mandaluyong. Eh di nakatakas si CJ. Di ba? Kaya gagawa talaga ng paraan ng Panginoon eh. Amen? Diba, alam ng Panginoon, Lord, ayoko to eh, diba, hindi ako komportable dito, diba? Alam ko na, Panginoon, yung totoo, ayon sa salita mo, nakapakinig na ako, hindi mabuti itong gagawin nila sa'yo ngayon. Alam ng Panginoon, buti na lang, nung araw na yon, amen, pupunta kami sa Mandaluyong, meron kaming men's discipleship. Amen po ba? Hallelujah! Nais ko po ulit linawin, hindi po tayo lalaban o sasagot sa mga magulang. Mga kabataan na narito, hindi po tayo lalaban, sasagot sa mga magulang. Ang ibig sabihin po nitong staying faithful dito, ay kapag may panawagan ng Panginoon at panawagan ng pamilya, sino ang susundin natin? Sino ang uunahin natin? Yung staying faithful po ay usapin ng loyalty. At nais ko pong sabihin sa bawat isa, ang Panginoon ay nagde-demand ng loyalty sa atin. Ang Panginoon o ang pamilya natin. Pastor, kailangan ko magpasya ng ganon? Darating ang oras. Magpapasya ka ng ganon. Lalo na kung sila ay hindi pa mga mananampalataya. Amen? Hindi po ako laban sa pamilya. Mahalaga po ang pamilya. Meron akong pamilya. Amen? Subalit kung ang ating pamilya, listen,
Kung ang ating pamilya ay lalaban at tatanggi sa Panginoon, kailangan mong mamili. Matthew chapter 10 verse 37, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin, sabi ni Jesus, listen, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit kay Jesus ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid sa Panginoon, hindi daw pwede na mas mahal natin ang pamilya natin kaysa sa Panginoon. May mga mananampalataya kasing iniiwan ng Panginoon, hindi nadadalo sa church dahil sa pressure ng pamilya. Siyempre, nakakalungkot po yun. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord. Nangyayari po yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kahapon, nag-outing yung mga kamag-anak namin sa side ni Papa. Elmido family. Gusto kami isama. Ako, si Rulin, yung kapatid ko, amen, yung asawa niya. Pero tumanggi ako. Lahat sila, andoon. Outing, sama ka. Amen. Pero tumanggi ako. Bakit? Dahil may gawain sa church. Amen. Nakakarinig kami ng hindi maganda mula sa kanila sa side ni Papa. Hindi yan sasama. Kasi ganyan sa kanila sa mga born again. Oh, nakakarinig ako ng ganun. Amen. Pero ayos lang. Hindi ako galit sa kanila. Amen. Pag nakikita pa nga kami, yung mga tiyahin ko, nagmamano kami ni Rolin. Testimony. Amen. Hallelujah. Nakakausap, ano yun? Nakakausap ko yung mga pinsang ko. Kaya lang, ganun nga mga kapatid sa Panginoon, hindi nila maiintindihan kung anong ginagawa natin ngayon. Kausap ko si Mama, sabi kasi ni Papa, gusto niya ng kompleto kasi lagi yung side ni Papa yung kulang. Ako, wala. Yung kapatid ko, wala. Yung kapatid ko kasi may ministry na rin sa Mandaluyong. Hindi rin siya sumama kahapon. Kaya si Papa malungkot, parang laging yung side ko yung pag nag-reunion yung pamilya siya, lagi siya lang mag-isa. Tsaka si Mama. Amen. Although nakakalungkot yun, pero pag may oras naman, sumasama naman kami. Basta, yun nga, walang maapektuhang gawain. Amen. Pero dahil kahapon, may gawain tayo. Amen. Kausap ko si Mama. Alam niyo, sabi ko kay Mama, amen. Team, Sabado kayo, sabi ni Papa. Sabi ko, Ma, pero baka mamaya, gayahin nito Ma. Hindi nga natin sila maisama sa church. Tapos tayo, sama sa kanila. Tahimik si Mama. Sabi ko, ang priority ko naman ngayon ay ang Panginoon at ang kanyang gawain. Pasensya na. Diba? May CR naman kami dito. Dito na lang ako maliligo. Praise God. Totoo po yun. Mas mahal ko ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon kaysa sa outing ng pamilya namin. Amen. Huwag po kayong malito, mga kapatid sa ating Panginoon. Mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang nanay ko, pero mas mahal ko ang Panginoon. Amen. Alam nyo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang totoo nga, kapag pinili at minahal mo ang Panginoon, listen, mas mamahalin mo ang magulang mo. Kaysa noong hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Diba? Noon, diba? Noon ako, nung hindi pa talaga ako seryoso sa pagiging mananampalataya, sumasagot ako. Dude, ang dami na naman sinasabi sa akin nito. Okay, alam nyo. Pero nung ngayon nga, talagang isinuko ko ng totally buhay ko sa Panginoon, mas inibig ko yung pamilya ko. Yun ang nagagawa kapag ibinigay mong buhay mo sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga nung mga nakaraan, amen, okay lang. Magalit man yung aking mga biological family sa side ni Papa, narito naman yung aking mga spiritual family. Amen? Hallelujah! Ganun talaga, mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan mong mamili at manindigan. Staying faithful to what we believe. Staying faithful to our Lord Jesus. Amen? Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, hindi mahalaga sa Panginoon kung hindi tayo talented. Hindi mahalaga sa Panginoon kung hindi tayo mayaman. Hindi mahalaga sa Panginoon kung saan pamilya tayo galing. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung ating pananatiling matapat hanggang sa dulo.
Panginoon, hindi kita iiwan. Amen po ba? Ang susi para makita at maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo ay yung manatili kang tapat sa Kanya. Huwag mong iiwan ang ating Panginoon. Amen? Sasabihin ko po ito para sa lahat. Ikaw ang lugi kapag iniwan at kinalikuran mo ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. May mga kasama tayo dito noon. Kaya lang, yun nga, nawala sa church. Amen. Kamusta kaya sila ngayon? Ano kayang ginagawa nila ngayon? Kalooban pa rin kaya ng Panginoon? O kalooban na nila? Amen? Pangatlo, panghuli ngayong umaga. Praise God. The rewards of staying faithful. Praise God. Ano-anong mga gantimpala ng pagiging tapat? Una, mga kapatid sa ating Panginoon, ito na nga kaligtasan. Matthew 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Nagalit sa akin ang pamilya ko dahil sa Panginoon, pero ayos lang. Sinabihan ako ng hindi maganda dahil sa Panginoon, pero ayos lang. Hindi ko pa rin iiwan ng Panginoon dahil may isang bagay na hindi kayang ibigay ng pamilya natin at tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay. Yun po ay ang kaligtasan. Yes! Marami tayong may enjoy sa family, pero tatandaan niyo po ito mga kapatid sa ating Panginoon. Meron pa rin mga bagay sa ating buhay na hindi nila kayang ibigay o i-provide na tanging ang Panginoon lang makakapagbigay sa atin. Amen. At isa nga na nga doon, kaligtasan. Kaya ka iligtas ng pamilya mo. Yung iingatan ka, di ba? Proteksyonan ka, may bahay kayo. Amen. Pero itong kaligtasan na ito po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Pangalawa, kagalakan ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay nagagalak sa ating katapatan. Alam niyo po ba yun? Ang Diyos ay nagagalak sa ating katapatan. Matthew 25:21, ito po yung parabola ng mga talents. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin, halika at makibahagi sa aking kaligayahan. Ang amo po dyan ay naglalarawan sa ating Panginoon. Tinawag niya na tapat na alipin. Amen. Hindi niya sinabing mabuti. Hindi niya sinabing magaling. Isa kang mabuti at talentadong alipin. O magaling na alipin. Kundi ang sinabi ng Panginoon, tapat na alipin. Hindi nakatingin ng Panginoon sa basta kaya mong gawin. Talented, magaling, mahusay, hindi. Amen? Kapag nagkita kayo ng Panginoon isang araw, at ikaw ay nanatiling tapat, ang sasabihin niya, magaling. Amen? Yung katapatan, sinabi ng Panginoon, magaling. Hindi dahil mahusay ka. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, magaling. Bakit? Dahil isa kang mabuti at tapat na alipin. Naging tapat hanggang dulo, hindi iniwan ng Panginoon, nanindigan para sa Panginoon. Amen? Anong resulta? Maligaya ang ating Panginoon. Halika at makibahagi sa aking kaligayahan. Praise God! Hallelujah! At ito, pangatlo, amen, babayaran ng Panginoon ang katapatan mo. Babayaran ng Panginoon ang katapatan mo. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon, lalo na sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Sige lang! Magpatuloy ka, magpatuloy na manalangin, ipakita ang iyong patotoo sa kanila. Ito ang pangako ng Panginoon, Acts 16:31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Panghawakan mo yung talata na yan. Amen? May isang ina ng tahanan noon, kwento ni Pastor Boyet, matagal na, disciple pa lang ata si Pastor Boy doon sa lugar nila, ewan ko kung sa Candelaria o sa Lucena. Amen? Na yung ina ng tahanan ito, galit na galit yung kanyang mister sa tuwing dumadalo siya sa church. Kaya ang ginagawa ng mister niya, tuwing linggo, babasain niya yung mga damit ng kanyang asawang babae para hindi siya makadalo sa church. Babasain niya. Hanggang ngayon. Ilang beses, amen, na ganun ang ginawa nung kanyang asawang mister sa babae na yon. Pero alam niyo ba, hindi nagpatinag yung nanay na yon. Dumalo pa rin siya, amen, kahit nakapangbahay lang siya. Okay, binasa mo yung mga damit kong pang-dress. Ito naman, kahit pa paano, damit pa rin naman to, pupunta ako sa church.
Amen? Kaya ang pastor nila noon, pag nakikita siya nakapambahay lang, tatanungin ulit siya, sis, binasa na naman ba ng mister ko yung mga damit mo? Sabi nung nanay, opo, pastor eh. Sige na. Patuloy lang tayo sa panalangin. Amen? Dumating yung araw, kwento ni Pastor Boyet, amen? Dahil sa katapatan ng nanay na yun sa pagdalo sa church, pati yung mister niya, kalaunan, na isama niya sa church. Babayaran ng Panginoon yung katapatan mo. Basta, mananatili kang tapat. Amen? Dahil naging matapat yung ina ng tahanan na yun, amen, ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Amen? Sa akin po nga pagtatapos ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, magkakaroon ng impact sa magiging pamilya mo, listen, sa mga anak mo, mga apo mo, mga kaapu-apuhan mo, ang pananatili mong matapat sa Panginoon. Ulitin ko, magkakaroon ng impact sa magiging pamilya mo, mga anak mo, mga apo mo, mga kaapu-apuhan mo, ang pananatili mong matapat sa ating Panginoon. Nagkaroon po ng pag-aaral sa dalawang tatay sa New York. Amen? Pinag-aralan po ang mga sumunod na henerasyon ng dalawang tatay na ito. Amen? Nang sila ay bumuo ng pamilya at ano nangyari sa kanilang mga naging anak at kaapu-apuhan. Yung isang tatay, ang pangalan niya ay si Max Jukes. Max Jukes. Si Max Jukes po ay isang lalaki na hindi mananampalataya at walang background sa kristyanong pamumuhay. Ngayon, nag-asawa siya ng isang babae na tulad din niya. Hindi rin mananampalataya, wala ring background sa Christian. Amen. Nagkaroon sila ng mga anak. At yun nga, pinag-aralan ng mga tao yung kanilang mga naging descendants sa 150 years later, pagtapos ng pagkamatay ni Max Jukes, yung kanyang mga naging sanga, mga lumabas sa kanila, mga naging anak, mga apo, mga kaapu-apuhan. Amen? At ito po ang natuklasan ng mga nag-aral. Kung anong nangyari sa mga naging descendants o apo ni Max Jukes. Nakalagay po yan dyan sa harap. Jukes' descendants included 7 murderers, 60 thieves. Tatagalugin ko na lang po, yung mga naging anak daw ni Max Jukes, yung kanyang saling lahing henerasyon, nagkaroon daw ng 7 mamamatay tao, 6 na po na magnanakaw, 190 na prostitutes, at 150 na mga convicts, mga nakulong, na bilanggo. 310, ibig sabihin dyan ng paupers, mga naging dukha o mahirap. At sabi pa dyan ay 440 ang nagumon sa alkohol. Mga naging mga lasinggero, ganon, lasenggo. Amen? At sabi pa dyan sa sa bandang dulo, sa 1,200 na inapo na pinag-aralan, 300 ang namatay ng maaga. 300 died prematurely. Ito yung si Max Jukes, isang hindi mananampalataya, walang background sa Christian, amen, hindi kilala ang ating Panginoon, nag-asawa ng kagaya niya, parehas sila, nagkaroon ng pamilya, at yun nga, mga nagkaanak, mga nagkaapo, ito yung mga nakita sa lahi nila, mga sumunod sa kanila. Maganda po ba? Maganda po ba? Amen? Ang pinagmulan ng mga ito, 7 murderers, 60 thieves, 190 prostitutes, isang lalaki na hindi mananampalataya. Ngayon, may isa ring ama ng tahanan, ang pangalan naman niya ay si Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards po ay nabuhay sa parehong panahon ng kay Max Jukes. Pareha sila ng panahon na nabuhay. Amen? Si Jonathan Edwards po ay isang mangangaral. Ibig sabihin ay mananampalataya at merong background sa kristyanong pamumuhay. At siya ay nakapag-asawa ng katulad din niya na mananampalataya. Si Jonathan Edwards. Nagkaroon sila ng mga anak, mga apo, mga kaapu-apuhan. Ganon din, pinag-aralan, tinrace yung kanilang mga naging descendants, yung mga sumunod sa kanila. At ito ang nakita ng mga nag-aral. Jonathan Edwards' descendants included 100 naging mga pastor, 100 naging mga abogado, 80 mga naging public servants o yung mga nasa siguro government. Amen. 75 naging military officer, sundalo. 65 naging mga college professors. 60 mga naging authors, may akda.
Sa mga aklat. 60, na po, mga naging doktor. At 30, mga naging judge, hukom. At 13, amen, mga naging college presidents, ibig sabihin yung may position sa isang school, sa university. Isa, naging dean ng law school o sa pag-abogado. 3, naging mayor. 3, naging US Senator. At isa, naging vice-presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Ang pinagmulan, isang lalaking mananampalataya. Isang tatay, nag-asawa rin ng mananampalataya, naglingkod sa Panginoon, nanatiling tapat sa Panginoon. Amen? Nakita natin yung resulta. Opo, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi naman po lahat ay ganito, pero ang punto ko po dito ay maaaring maipasa natin sa susunod na lahi ang matututunan mo ngayon. Ang paninindigan mo ngayon, ang pananatiling tapat mo ngayon sa church at sa Panginoon. Amen? Kung anong uri ng buhay meron ka ngayon, maisasalin po yan sa mga magiging anak at apo mo. Ulitin ko, kung anong uri ng buhay meron ka ngayon, maisasalin yan sa mga magiging anak at apo mo. May sabi po doon, kasabay ng pag-aaral na ito, sabi dyan, how a parent raises their child. Ito ngayon, yung kila Max Jukes, Jonathan Edwards, amen. Tatagalugin ko na lang, kung paano daw pinalaki ng isang magulang ang kanilang anak, ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila nila, ang mga pagpapahalagang itinuturo nila, ang emosyonal na kapaligiran na inaalok nila, ang edukasyon na ibinibigay nila, ay nakaka-impluwensya hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi sa 4 na henerasyong susundan. Yung iyo daw ituturo ngayon, hindi lang daw yung mga magiging anak mo ang pwedeng makinabang o maapektuhan, kundi pati pa yung 4 na susunod na henerasyon madadamay. Para sa mabuti, it's either for good or evil. Amen? Sabi pa doon, mga kapatid sa ating Panginoon, may tanong, kung may mag-aaral sa iyong mga inapo, pagkaraan ng 4 na henerasyon, ano ang gusto mong matuklasan nila? Gusto mo ba ng legacy ni Edwards o ng legacy ni Jukes? Kapag ikaw, 4 na henerasyon, pagkatapos mo, mga naging anak mo, mga naging kapwa-apuhan mo, may nag-aral ng iyong buhay, ng iyong mga descendants, anong gusto mo matuklasan ng ibang tao? Yung legacy ni Jonathan Edwards o yung legacy ni Max Jukes? Ang buhay na iyong ginagalawan, listen, ang magpapasya sa pamana na iyong iiwan. Amen? Kaninang umaga, pagkapasok ni Sister Yoli, tinanong ko siya, Sister Yoli, ilang taon na po ulit kayong mananampalataya? Sister Yoli, sabi niya sa akin, mga nasa 30 years po ba? Mahigit pa po. 1967 po, mananampalataya si Sister Yoli. And until now, kasama natin si Sister Yoli. Sister Yoli, naalala niyo po ba? O kayo po yung nagsisimula? Maraming pag-uusip, Pastor. Maraming pag-uusip. May mga kasabay po kayo na nawala din po ba? Meron nagpatuloy, meron nawala. Pero mahalaga, nandito po kayo ngayon, Sister Yoli. Habang nagkakwento kami ni Sister Yoli, sabi sa akin, amen, hindi ko naman alam, tinanong ko lang siya, bigla na lang siya nag-open. Ako, Pastor, noon, nahirap. Diba? Inuusig ako nung birang ko, yung asawa, yung magulang ng asawa niya. Ikaw, sabi pa sa Sister Yoli, ikaw, church ka ng church doon, porque pogi lang yung pastor doon. Diba? Sinabi ko sa Sister Yoli, nung time niyo po nung time na yun. Ano ba yun, ha? Pogi daw yung Pastor. O, pogi daw yung pastor, kaya lang umatin daw Sister Yoli. Born again. Amen? Kaya yung mga benan niya, nung time na yun, galit na galit sa kanya. Mapatuloy ka dyan. Dami daw pag-uusig niya na naranasan ni Sister Yoli. Amen. Pero nagpatuloy na natiling tapat si Sister Yoli. Anong resulta? Yung kanyang 7 anak, naging mga mananampalataya din. Amen. Kasama natin si Sister Jewel, kasama natin si Sister Janet. Sister Juna, mananampalataya sa Los Baños. May pastor pa siyang anak. Hindi nga lang sa fellowship natin, pero at least pastor. Yung isang anak niyo po, Sister Jessie, sa Santa Cruz po ba? Santa Cruz, Father's House din po. Pero inyo, lahat, saan mang lugar, mananampalataya. Amen? Meron pa, kita natin. Yung kanyang apo, nagda-drums na dito. Amen?
Hallelujah! Mga kapatid sa ating Panginoon, na ipapasa sa susunod na henerasyon yung magiging buhay mo ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, paano kaya kung hindi ako naligtas? Kaya ko kayang mamuno bilang tatay sa magiging pamilya ko? Kasi nakikita ko nung kay tatay, sa papa ko, may mga gabi uuwi siya laseng, higa sa sopato, tulog na. Ganun na nakita ko habang lumalaki ako, kaya nakikita ko sa kanya, magiging kagaya kaya ako ng tatay ko. Ganito rin kaya ako mamumuno sa pamilya ko, lasenggo, kung ano. Noon, buti na lang nakalayo papa ko, sa bungero din yung tatay ko eh. Pero mo, yung mga manok niya, may vitamins, kami wala. Ganon yung kinalakihan ko. Oo. Pero salamat na natiling tapat si mama. Bit kami noon ni mama. Halika, church tayo. Ayun nga, lumaki kami. Nakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Naglingkod sa ating Panginoon. Amen. At ipinagpapasalamat ko yun sa ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, Lord, gusto ko manatiling tapat dahil may impact ito sa susunod na lahi namin. Amen. Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, ang pinakamasayang pakiramdam dito sa mundo, alam niyo kung ano po yun mga kapatid sa Panginoon? Yun ay yung buo kayong pamilya, sama-samang dumadalo, naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko ipagpapalit to. Kami ni Rolly, ni Ruth, hindi ko ipagpapalit to. Maglilingkod kami hanggang sa dulo. Amen? Sabi nga Joshua 24:15, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sinong paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos ng mga Moreo na ang lupain ay tinitirhan ninyo ngayon? Si Joshua nagsasalita dito. Sabi niya sa bandang dulo, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa panalangin to, Lord, as for me and my house, we will serve you, Lord God. Amen? Na, mga kapatid sa ating Panginoon, walang nangyaring masama sa amin nung naglingkod kami. Katunayan, umayos, bumuti pa nga ang buhay namin nung ibinigay namin ang buhay namin sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid sa ating Panginoon, yes, there will be persecution. Struggle is real. Pero huwag kang bumitaw, sumuko. May pangako ang ating Panginoon. Yung iyong magiging kalagayan, pagpapasyang gagawin ngayon, makaka-impact yan sa iyong magiging mga anak. Anong gusto mo makita nila sa iyo pagdating ng araw? Anong gagayahin nila sa iyo? Anong maituturo mo, maililipat, maisasalin mo sa kanila? Ay, si Papa, ganito pala. Gagayahin nila yun. Mga kapatid, ang pinakamagaling na manggagaya, alam niyo kung sino? Mga bata. Kung anong makita nila, nang gagayahin nila. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, stay faithful to the end. Amen? At ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pangako, anak, nakakaranas ka man ng mga persecution, pag-uusig, tandaan mo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan. Kasama mo ako sa paglalakbay mo na iyan, bilang isang Kristiyano o mananampalataya. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, manatili tayong tapat. Masarap ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Tayo magsiyukong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah. Meron po bang first time sa umagang ito? Kung po'y magpapakasakali, salamat sa ating Panginoon. Salamat sa mga ganitong gawain. Hallelujah. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus, kailangan mo siya sa umagang ito. Mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Meron siyang magandang plano sa iyong buhay. Hindi lang sa iyong buhay, kundi maging sa iyong pamilya. Hallelujah. Tanggapin mo siya sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Kung wala po, mga kapatid sa ating Panginoon, tayo po ay dadako sa ating altar call. Hallelujah. Habang tayo po yung maawit ng isang awitin na hallelujah, 10,000 reasons. At ngayong umaga, saan mang bahagi ng pangangaral, kinausap ka ng ating Panginoon. Hallelujah, ilapit mo sa ating Panginoon. Huwag mong sukuan ng iyong pamilya. Lalo na, huwag mong sukuan, amen, ang tinanggap mo sa ating Panginoong Hesus. Sige lang, magpatuloy ka. Hallelujah, kasama mo ang ating Panginoon. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon, amen. Siya ang kikilos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Manatili kang tapat. Hallelujah. Ang manatiling tapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas.
Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Binubuksan po natin ang altar. Tayo po'y manalangin. Salamat. Lord, oh my soul. Yes. Lord, kausapin mo mga anak mo. May umaga. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami maging matapat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Praise you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, wala kang katulad, walang kagaya mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, Amen. Manatili tayong tapat sa ating Panginoon at ang Panginoon, hallelujah, laging nananatiling tapat sa atin. Hallelujah. Meron pang gagawin ng ating Panginoon, magpatuloy ka, amen, nang sa ganon, amen, iyong makita at maranasan din kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen? Nakarinig tayo ng mga patotoo, hindi lang iyon kayang gawin ng Panginoon sa kanila, kundi pati sa atin, kaya rin yung gawin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa mga panalangin ko, Lord, honor our faith. Honor our faithfulness, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Tayo ay manalangin ngayong umaga. Hallelujah. Tayo magsiyukong lahat. Praise God. Tayo manalangin, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa katapatan, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na magtiis at manatiling tapat hanggang sa dulo at sa aming paglalakbay na ito bilang isang mananampalataya ay kasama ka namin, Panginoong Isus. Ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang patuloy na gumagabay, umaalalay, Panginoon, na sa amin, Panginoong Diyos, maingatan namin ang kaligtasang tinanggap namin sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ito'y maisasalin namin sa mga susunod pa na salin lahi. Pagtapos namin, Panginoong Diyos, gusto rin namin na ang aming mga magiging anak, mga apo at kaapu-apuhan ay maging mga mananampalataya, kumikilala sa iyo at naglilingkod sa iyo, Panginoong Isus. Hallelujah. Maraming pong salamat, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa aming mga kanya-kanyang pag-uwi. Ibalik mo kami sa susunod na gawain. Pagpalain mo ang bawat isa. Magandang kalusugan, Panginoon. Provision mo sa pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat sa kalakasan, pagtatagumpay na aming tinanggap sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo ngayong umaga. Ingat po kayo pag-uwi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.